Sino po sila? Nanay ako ni Colleen. Sino pong Colleen? Yung sinasabi mong tinulak si Jessica Cruz. Kaya mo siya nasagasaan. Ayoko po kayong kausap. Sir, balik niyo na ako sa selda. Hindi ko na makilala itong mga to eh. Ibalik niyo na ako doon! Magkano binayad sa'yo ni Hazel? Nakaka-insulto naman kayo, ma'am. Depende. Kung hindi totoo yung sinasabi mo, hindi ka maiinsulto. Hindi po totoo. Kung ganon, bakit mo sinabing tinulak ni Colleen si Jessica? Dahil yun po talaga nangyari. Anong suot niya? Hindi ka makasagot? Dahil inutusan ka ni Hazel? Kung hindi ka man lang nabayaran, anong ginawa niya sa'yo? Para magsinungaling ka! Ha? Tinakot ka ba niya? Pinagbantaan ang pamilya mo? Tutulungan kita. Poprotektahan ko sila. Pink. Ano? Pink po yung suot niya. Dark blue po na shorts, yung tumulak dun sa Jessica Cruz. Hindi ko po kilala yun, pero ngayon ko lang po narinig pangalan niya sa inyo. Sir, okay na. Nag-uusap na kami. Baka pwede niyo na ako balik dun sa selda. Nagsisinungaling yung Timo na yun eh. Hindi siya makatingin sa akin ng diretsyo. Halatang-halata. Binayaran siya ni Hazel? Ano pa nga ba? Demonyo yung Hazel na yun. O tingnan mo, pakahusay. So drama niya lang pala yung pagwawala niya sa presinto. Yung pagsugod niya dun sa timon na yun. Paano ba natin papalabasin na binayaran siya ni Hazel? Naku anak, mahihirapan tayo. Sila lang nakakaalam sa kung ano yung pinagkasunduan nila. Andrea, you all need a break. I suggest tuloy na natin yung bakasyon sa Laguna. Tay, naituloy na kaya natin yung bakasyon na pinaplano namin ni Joel. Para magkaroon tayo ng chance ma-clear ang mga isip natin. Maganda nga rin yan. Para mailayo natin si Colleen sa problema. Kailangan niya yun. Ano ka na tayo, Alice? Ayun na. Kailangan natin ng ilang araw ng hinga para magkaroon tayo ng lakas na harapin yung mga problema natin. Hazel! Kung aawayin mo lang ako dahil sa ginawa ko sa anak mo, nagsasayang ka lang ng laway mo at ng oras ko. Wala na tayong magagawa. Nasa fiscal na ang desisyon. Pero isa lang ang sisiguraduhin ko sa'yo. Makakasuhan ng anak mo. Bakit sigurado ka? Bakit? Umurol na ba yung utak mo? Tumistigo ng driver, di ba? Kitang-kita niya nang itinulak ng anak mo ang anak ko. Kung nagsasabi ng totoo, dapat dun sa unang statement pa lang niya, sinabi niya na yun eh. Parang hinabol niya lang eh. Siguro, kaya niya dinagdagan yung statement kasi may ginawa ka na naman. Ano naman ang magagawa ko? Binayaran mo siguro yung driver. Kinausap mo para magsinungaling. Ginamit mo yung mga connection mo. Kinausap mo ng abogado mo, ng piskal. Ikaw nakakaalam niya na Hazel eh. Pinasabihin mo na, aminin mo na.
Ganyan ba talaga kababa ang tingin mo sa akin? Hindi niyo masisisi si tatay. Nagbe-base lang siya based sa track record niyo. Excuse me? Kausap ba kita? Jeff, iwan mo na muna kami. May kabastusan niyang panganay mo. Hazel, may katwiran naman siya eh. Sa dami ng kasalanan mo, hindi talaga ako magugulat na may ginawa ka para idiin si Colleen eh. At si Colleen, perfecto. Hindi nagkakamali. Ilang beses ba niyang sinaktan at inaway si Jessica? Hindi ba pwedeng nagkamali ulit siya? Tinulak na si Jessica. Kaya nasagasaan at namatay yung anak mo. Sinadya niya man yun o hindi. Oo. Marami akong ginawang pagkakamali sa buhay ko. Pero hindi ba pwedeng sa pagkakataon to, nagsasabi naman ako ng totoo na wala akong kinalaman doon sa statement ng driver. Ang sa akin na naman, gusto ko lang mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng anak natin. Kung yung driver man na yun, si Colleen o ibang tao man, yun lang yun. Hazel, sa totoo lang, gusto ko talaga mabigyan ng hustisya yung nangyari kay Jessica. Kaya lang, kung makikita mo talaga yung kalagayan ni Colleen, maiintindihan mo kung bakit ko siya pinaglalaban eh. Hazel, nanay ka rin. Alam mo yung ibig kong sabihin. Hindi ko na alam kung paano pa ako tatawaging ina. Ngayong nawala na yung kaisa-isang anak ko. Hindi ko na rin alam kung anong gagawin ko eh. Hindi ko na alam kung anong iisipin ko. Si Jessica. Manuel. Siya lang ang isipin mo. Yung hustisya na kailangan niya. Nakarapat-dapat para sa kanya. Yun ang isipin mo. Please. Don't manipulate me para lang wag idiin si Colleen. Hayaan na natin sa piskal. At korte ang magdesisyon kung may pananagutan siya sa batas o wala. Please. Jeffrey naman, bakit niyo na naman pinuntahan si Hazel? Kasi gusto ko kausapin daw ni tatay si Hazel eh. Tungkol na naman ba ito kay Colleen? Pinakiusap na naman niya yung kapatid mo. Hindi na siya nadala. At ikaw naman, alam mo namang matigas ang ulo ng babaeng yon. Dinala mo pa yung tatay mo roon. Alam niyo naman di ako nakakatanggi ngayon kay tatay, di ba? So, may nangyari ba sa pag-uusap nila? O inaway na naman siya ng Hazel na yun? Hindi ko narinig eh. Si tatay kasi pinalayo ako. Pero parang di naman sila nag-aaway. Parang nagkakaayos pa nga eh. Parang ayos naman nila. Paano nagkaayos? Ewan ko na eh. Kasi nung pauwi kami si tatay parang okay na eh. So, attorney, kailan lalabas ang desisyon ng piskal? Well, wala pa eh. Kailan nga? Mrs. Cruz, kailangan ho natin maging patient. Hindi natin pwede madaliin ang piskal. Attorney, maiksi ang pasensya ko. Kaya kung ako sa'yo, tawagan mo na yung kakilala mo doon sa opisina ng piskal na yun at nang malaman na natin. And give me some good news. Mrs. Cruz,
I think you should have some sweets. Para naman maging sweet ka. Velma, kanina ka pa tahimik ah. Nakipagkita ka pala kay Hazel. Alam ko namang wala akong karapatan na mag-demand sa'yo na magpaalam sa akin. Pero kung may kinalaman dito, si Colleen, sana sinabihan mo naman ako. Ayoko lang namang madagdagan pa yung isipin mo. Paano makakadagdag? Hindi kasi naisip. May ginawa to sa Hazel, kaya may hinabol na statement yung driver. Kaso, wala naman akong ebidensya. Kaya pinuntahan ko na lang siya para kausapin. Umamin ba? Siyempre hindi. Noon pa man, yan din ang duda ko eh. Malamang, may ginawa yung babaeng yan. Pero posible kasi na tama si Hazel. Paano nga kung ang tingin ng driver tinulak ni Colleen si Jessica? Manuel? Na-brainwash ka na ba ng Hazel na yon? Pero hindi. Hindi naman sa ganun. Ang sa akin lang, hindi natin kontrolado yung pananaw ng driver. Paano kung ang tingin nga niya tinulak ni Colleen si Jessica? Diba? Ang dapat nating isipin, ano yung dapat nating gawin para mapatunayan natin na hindi ganun yung nangyari? Sapat na yung testimonya ni Colleen. Kung sinabi niyang hindi niya tinulak si Jessica, yun ang totoo. At wala nang iba. Oo, naniniwala din naman ako. Talaga ba, Manuel? Nakipagkita ka lang doon sa Hazel na yon? Nagbago na kaagad yung hihip ng hangin? Velma, walang nagbago. Ang sa akin lang, baka naman hindi natin dapat idiin si Hazel kasi namatayan din naman siya eh. Wala siyang ibang hangad kundi makamtan ni Jessica yung hustisya. Yan din ang gusto ko para kay Colleen. Mabigyan siya ng hustisya. Laban sa pagdidiin ng babaeng yon. Oo, hindi pa yung gusto ko. Talaga ba, Manuel? Baka sinasabi mo lang yan eh. Pero iba yung nasa puso mo. Nay, ayoko po dito. Please, iuwi niyo na po ako, Nay. Please, Nay. Anak, wala tayong magagawa. Sumunod tayo sa batas, ha? Kuya, wala po akong ginawang masama. Hindi ko po tinulak ang kapatid ko. Maniwala naman po kayo sa akin. Hindi ko po yan gagawin sa kanya. Miss Cruz, kailangan mo na pong pumasok. Tara na po. Nay! Sumunod ka na. Miss Ruiz, kailangan na po niya pumasok sa loob. Sige po. Nay! Sige, tara na po. Tara na po. Nay! Sige po, pasok na po. Pasok na po. Sige po. Sige po. Anak, gagawa namin ang paraan na makalabas ka rito. Ha? Gusto ko po umuwi, Nay. Gusto ko po umuwi. Attorney, mapapiansa naman siguro yung kaso ng anak ko, hindi ba? Kung mapapatunayan po sa bail hearing na mahina ang evidence of guilt, then yes, ma'am, pwede po natin siya mapiansahan. Kaso lang, hindi agad-agad yun dahil kailangan pa natin i-file sa court. And sarado ang office bukas dahil weekend. Ano sabihin nun? Ilang araw pa si Colleen dito? Sorry, ganun talaga eh. Dito lang kami. Ayaw ko dito. Wala akong kasalanan.
sa Lunes pa makakapag-file ng bail si attorney. Kaya ilang araw pa si Colleen sa kulungan. Naku, kawawa naman po yung alaga ko. Hindi pa naman sanay sa mainit yun. Nay, wala na po ba talaga tayong magagawa? Nay, gawin natin ng paraan para makalabas siya ngayon. Wala na. Pero kumusta naman siya? Ayun, iyak nang iyak. Gusto nang umuwi. Ito, ipangsapin mo sa sahig para hindi ka malamigan. Kunin mo ang Salamat po, Miss. Ate Emmy na lang. Formal naman ang Miss. Ilan taon ka na ba? 20 po. Sus, ang bata mo. Anyari at napadbad ka dito? Pinatay mo kapatid mo, di ba? Hindi ko pinatay ang kapatid ko. Yun naman sinasabi ng lahat eh. Hindi yan totoo. Hindi ko pinatay yung kapatid ko. Mali sila nang binibintang sa akin. Yung driver na yon, yung Timo Malabanan, yun yung pumatay sa kapatid ko. Alam mo ba kung anong kasalanan ko? Yun yung hindi ako nakipag-ayos agad sa kapatid ko. Hinayaan kong lumaki yung issue namin. Too late na mag-sorry ako sa kanya. Yung pinakamasakit pa doon, namatay siyang may galit sa akin. Never na ako magkakaroon ng chance para malaman kung napatawad niya ako. Never na ako magkakaroon ng chance para makabawi. Alam niyo ba kung gaano kasakit yun? Alam niyo? Ate Perma? Paborito tong isuot ni Colleen. Paano kaya kung nasentensyahan siya? Paano kung tuluyan na siyang makulong? Masusuot pa kaya niya ito? Ate Perma naman, masyado ka namang advance mag-isip. Kung nakita mo lang sa kulungan si Colleen. Takot na takot siya, tay. Alam mo yun, parang baka kasi bigla yung mundo mo eh. Tapos iba't ibang tao yung nakakasama niya. Samantalang tayo. Masaya, magkakasama. Tapos komportable. Buong buhay ko, wala akong ginawa kundi mapaglingkuran ng mga anak ko. Nagpakahirap ako magtrabaho para mabigyan ko sila ng magandang kinabukasan, ng magandang buhay. Para hindi sila magipit at mapilitang gumawa ng masama. Katulad na nangyayari kay Jeffrey. Ayoko silang makulong. Tapos ngayon, mauuwi din si Colleen sa kulungan. Samantalang ako yung black sheep ng pamilyang to eh. Ako lagi yung palpak, ako lagi yung sablay. Dapat ako yung nandun, hindi si Bunso. Jeff, huwag ka naman magsalita ng ganyan. Wala sa mga anak ko yung dapat makulong. Mabait kayong lahat eh. Hindi ko dapat maranasan yung ganong sitwasyon. Ate Telma, manalig tayo kay Lord.
Alam ko, lalabas ang katotohanan. Maabsuelto rin si Colleen. Sana nga, tita. Sana nga mapagkakatiwalaan din natin yung korte para maging patas. At sana hindi magpadala yung mga tao. Gustong sirain si Colleen at ang pamilya namin. Kung may magagawa lang talaga ako para matulungan yung kapatid mo eh. Eh kung pwede nga, makipagpalit na ako na lang yung makulong imbis na siya eh. Alam mo tayo, din sana yung gagawin ko eh. Oh, nak, pero hindi pwedeng nalulungkot lang tayo eh. Kailangan magpakatatag tayo para kay Colleen. Tito, maraming salamat. Thank you. Nailabas ko na rin yung takot ko. Pwede na ulit ako magpakatatag para sa mga anak ko. Oo, ate. Salamat. Nay? Nay, bakit po? Okay ako. Nay, okay lang naman kung umiyak kayo. Intindihan ko kayo, Nay. Bigat naman ho talaga yung pinagdadaanan ng pamilya natin. Pero huwag kayong mag-alala, Nay. Andito kami. Basta sama-sama tayo. Magiging malakas tayo, Nay. Para sa isa't isa. Para kay Colleen. Jeffrey, magtutulungan tayo ng nanay mo at ni Andrea. Kailangan magpakatatag tayo. Para maramdaman ni Colleen na meron siyang masasandalan. Nang sa ganun, magkaroon siya ng pag-asa, mabuhayan siya na malalagpasan natin itong pagsubok na to.